So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayo ditong Snadi pure sine wave inverter na 1000 watts. Ang problema na to kapag sa AC meron daw may output. So kapag gagamitin na yung battery para sa solar, namamatay, hindi naglalabas ng output, no. At dito daw tayo kukuha ng pyesa, no, ng spare parts niya. So wala na siyang board pagbukas ko. So balik ko muna tong binigay niyang isang inverter kasi walang pyesa, walang board. So nag-iwan na rin siya ng battery pang testing. So mamaya papakita natin yung problema na to. So balik ko muna to. So yan mga idol, tinabi na natin yung dala ng customer natin na isang inverter kasi wala naman tayong makukuha ang pyesa doon dahil wala ng board. So ito, testing natin kung anong problema, papakita ko sa inyo. Lagay natin yung positive, yung ground din lagay ko na para mabilis. So yan, nakakabit na. Power natin. Power na siya, no, pero pero nagbabuzzer tapos may error. Yan, naririnig niyo yung buzzer. Tapos may error siya na E01. So buksan natin, no. Based sa kanyang troubleshooting, yung error niya na si E01, ayan, namatay na siya, no. Hindi nagagamit sa battery. So sa lang nagagamit sa AC dito. Kasi may inverter to sa loob. So malamang ayun yung nasira. So yung ito kasi diretso na siya ng grid. Kaya may output siya to 20 kapag naka AC yung priority natin. Kaya kapag naka DC yung priority, wala siyang output kasi yung inverter niya may problema. Kasi based din sa kanyang manual, yung E01 MOSFET overcurrent protection yung nangyayari. So malamang sira yung MOSFET kasi nakasulat sa kanyang manual overcurrent. So buksan natin mga idol. So yan yung kanyang toroidal transformer, no. So mukhang ang ginamit dito hindi ko sure kung pure copper to, no, pero based sa kanya parang aluminum ang Snadi. Yan, no. Na-coated lang siya. Ayan yung kanyang supply. So dito tayo magpo-focus sa kanyang board. Dahil overcurrent nga based sa kanyang manual, ang E01 ay overcurrent protection. So dito tayo magbe-base sa kanyang inverter section. Yan, itong part na to. So baklasin muna natin at medyo malawa, maalikabok na, siguro matagal-tagal na rin to kasi may pan din kasi. So yung pan ang pumapasok ng alikabok dito. Yan, kapal na. So baklasin ko muna, then cut ko muna yung video. Okay. So dito tayo magpo-focus sa board. So mamaya na natin linisan yan, no, kapag naayos na natin. So dito tayo magpo-focus, unahin na natin tong kanya mga MOSFET. So linisan muna natin to. Cut ko muna yung video. So bali ito na mga idol, nalinis na natin yung board. So yung frame niya mamaya na natin lilinisin, no. Ayusin muna natin yun nandito. So yan yung MOSFET na ginamit sa kanya, MT06N008A. So bali apat dito, dito 4, 8, 16 lahat, no. Ang gawin natin mga idol, mag resistance check tayo, no. So dito lang tayo magpo-focus
sa kanyang mga MOSFET at mga resistor na SMD. So dito wala na tayong problema dyan dahil ito ay sa LCD to nakakonect, yung sa mismong LCD ng SNADI ba to o SNADI. So ito na magko-control sa LCD natin. Then ito yung sa relay para sa kanyang grid, yung AC output o yung battery priority or yung grid priority. So ito yung mag-switch yung ATS nya. So dito tayo magpo-focus sa kanyang mismong inverter, no. Papasensya ng mga idol, inuubo tayo. So paano ba to? So mag-resistance check muna tayo dito sa likod sa kanyang gate in source, kung meron ba tayong masukat na shorted, kasi wala namang pumutok na MOSFET. So hindi na nilinis natin, wala namang nasunog. Kahit yun nandoon, pinashlightan ko kanina, ayun malinis naman, pati yun nandito. Yan, wala namang pumutok, wala namang shorted. Pero magre-resistance check muna tayo para masigurado natin. Taas lang natin yung camera. So, kita ba? So, patayin na lang natin yung backlight ng tester. So, gano'n na lang siguro. Yan. Yan. Kita na, no? So, bali, sa resistance, lagay natin sa ohms. Check natin yung, gate. So gate in source, check natin. Pwede nyo i-trigger para mas madali. Meron siyang 169 tumataas. So kabila. So dito ay 11K. So may K sa taas mga idol, no. So kanina trigger lang, then sukat 100, yan 17 kasi gate and source yan mga idol, nakakabit sa circuit. So yan 180K, K yung nakasulat sa taas. Dito na tayo. So ito muna ulit, testarin natin. So lahat na to magkakaparehas, no, kasi nakaparallel lang yan mga idol. Tapos ito nakaparallel din, tapos ito. So kahit isa lang sukatan nyo dyan sa apat. So patunayan natin nakaparallel, buzzer natin, buzzer beater, basketball. Yan, buzzer natin. So dito muna tayo sa taas. Yan, magka-connect lang yung taas, no. Lahat ng taas ay magka-connect. So gitna. So kahit dito tayo mag-test, no. Kasi isang circuit lang yan sila lahat. So ganun din yung sa ilalim, no. Yan, no. So kung hindi siya nag-buzzer, baka balot siya ng coating or coated yung board, kasi coated pa siya mga idol, no. May konting coat siya. So kuskusin nyo lang ng kaunti. Then na tayo, dito na tayo sa pangatlo, no. Sukatan natin. Kita ba? Ay, naka-buzzer tayo. Sa pangatlo 1M, no. So 5M. So hindi ata nagko-connect yung test probe natin. So tusukin natin. Yan. Parehas lang siya dito sa isa. So dito naman. So dito 9.9K. 9.9K, no. So yung dalawa mataas. Itong part na to. Itong part na to, tapos ito mataas. Ito ay nasa 11K, ito ay 9K. So dapat parehas-parehas yan sila mga idol, dahil mag-overcurrent talaga yan kapag hindi parehas-parehas. Kasi alam nyo naman ang AC, ganun yung symbol, 'di ba? Nagwe-waveform, pure sine wave to, kaya pa ganun. So dapat, kasi kung yung kabila may problema, hindi siya makakabalik, mag-overcurrent siya. Hindi siya makakabalik pag ganun, alternate, hindi siya makakapag-alternate.
So dito tayo magpo-focus, tapos dito. So dito tayo sa mataas muna kasi mataas to. May resistor siyang 10K doon na nakakonect. Ayun yung masusukat dapat natin, yung resistor. So yan ang taas oh. Pero yung kabila, yung nasa kabilang side ay normal 9.9, pasok pa siya. So dito ay nasa 11, 'di ba? 11. So papakita natin yung resistor na sinasabi natin kasi hindi naman pumutok to. Ayan, sum natin. Ito yung value. Hindi makita. Ito yung value niya mga idol. Ang nakasulat 1002. Pag i-convert mo yan sa ohms, 1 0, dalawang 0 yung pinakadulo. Bale, 100, 100, tapos may dalawang 0 pa siya na nasa dulo kasi 2 yung dulo, no? Ibig sabihin yan, i-multiply mo siya. So, para mas madali, yung 2 i-convert mo na lang sa dalawang 0. So, bale, 10K siya, no? Yung value na to. Yung value naman na to, 10R0. Ibig sabihin 10 ohms. Sukatan natin yung mga resistor na yan. Ito. Kung 10 ohms siya, no? Tapos ito, 10K dapat. Ang nasusukat natin dito ay 150 plus. 150K. So dapat nasa 10 kasi 10 ohms yung resistor. Yan. Yung resistor muna na maliliit, yung mga low value, low resistance. So balot siguro ng coating, medyo mahirap siya i-test. So yan, 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. So dito tayo sa 150K, no? Ay, 150K. Dito tayo sa 10K na 150K yung nasusukat. So yan, taas talaga siya. Umaabot pa siya ng 168K. 169. Compare natin siya sa kabila. Hanapin natin yung 10K resistance, resistor na SMD. So ito siya mga idol, no? Yung 10K R22. Pata natin. So 9.9. So yung kabila ay yung 10 ohms natin. So yan, 10 ohms din dito. 10 ohms. So yung sa gitna hindi ko pa nasukatan, no, kasi hindi na yan abot ng tester, pero babaklasin natin yung MOSFET para ma-check. So mukhang mga resistor lang ang problema na tong inverter nya. So baligtarin natin 9.9, baligtarin natin 9.889. So 9.9 na rin kung i-round up mo. So check ko muna lahat ng resistor, then kasi yung part na nandito mataas din, no? Saan ba yun? Ito, no? Ito ba yun? Ito yun. Ito yung mataas din, eh. So ito. Tapos ito. So malamang nag-change value or nag-open yung kanyang resistor na 10K dito. So ito siya. So may 10K din yan sa gitna. Na zoom natin sa loob. Hindi ko na makita, eh. Hanapin nyo na lang yung 10K dyan na resistor. So palitan natin. Actual natin sana, baklasin. Ito. So baklasin ko na lang muna lahat ng MOSFET. Then yung isang 9.9 palitan na rin natin, no, para talagang parehas-parehas sila, para lahat bago. Kasi yung isa kanina 11K na nasusukat natin, yung part na to. Ito. At saan ba yun?
ito yung good, ito yung good, di ba? 11k na susukat natin dito eh. Tapos dito mataas, dito 9k. So medyo malayo na rin yung agwat nila. So palitan na rin natin yung nandito tapos nandito. So palitan natin yung 10k, apat sila. So baklasin muna natin yung MOSFET. Cut ko na yung video dahil mahaba na. So bali ito na mga idol, yung heatsink na lang yung tinanggal natin, ito. So yan, para mabilis tayo, malulusot na ang panghinang dyan ng soldering natin. So kasi natin, napin natin yung 10k. Medyo may corrosion na yung circuit. So linisin natin yan, kuskusin natin, tapos i-resolder ko na rin lahat ng resistor na SMD dito para talagang nakakapit siya sa board. Kasi baka may time na nangyari hindi siya nakakapit masyado kaya nagkaroon ng resistance, pero papalitan na rin natin kasi baka open na. So cut ko na yung video mga idol. So yan mga idol, natanggal na natin yung isang 10k, ito siya. So testerin natin kung 10k ang resistance, no? So yan, confirm mga idol, open nga yung SMD na yon kaya mataas yung resistance. So yung resistance na yon galing na sa board yun, no? Ayan, 1.5M na siya. So saan pa ba yung mataas kanina? Ito ba yun? Ito nandito, ito yung 9k, ito yung isang mataas kanina, diba? Ayan. Wala na siyang resistance kasi tinanggal natin yung resistor. So ito na, dito na tayo sa kabila na na mataas din. So balot ng coating kasi yung ibang paa kaya naka-coated. Yan, 150, 160. Yan, kahit baligtaran, diba? Hanapin natin yung 10k dito sa kabila. So ito yung 10k sa kabila. Ito, mag-focus. Ito siya. Dito sa pangalawang heatsink, galing dito sa kanyang negative. Ito yung sa may transformer. Ito sa kabila, ito yan malamang kasi ayan yung kapantay nya. Ayan ba, double check natin baka may gumaya. Ito nga, 10.02 ang value sa board, ay sa nakasulat sa part, sa value ng SMD resistor. Ito, so yung isa ito 10.02. So palitan natin yung apat, no? Apat na papalitan ko para pares-pares talaga, para balance kumbaga. So yan mga idol, natanggal ko na yung apat na SMD resistor. Yung dalawa open talaga, tinester natin itong dalawa na to. Tapos yung dalawa naman 9.9 ohms, tapos 11 ohms. So papalitan na rin natin, no, para pantay-pantay silang 10 ohms. Itong dalawa open talaga, testerin natin. Ito yung una, lagyan natin ng backlight. Kita ba? Dapat yan may 10 ohms, no? Ay 10k pala, 10 ohms, 10k. Yan, wala, oh, 0. Ayan, oh, may gumagana yung ating accurate yan, 0000. Tingnan natin yung isa. Yung isa ay, yung isa ayan, kala ko meron wala rin talaga yung isa, 0L din yung nakalagay. Open na rin yung isa, tapos itong isa, dalawa sila open. So yung dalawa papalitan ko na rin kahit may resistance para talagang pantay sila apat.
Yung dalawa nasa 11 at 9. So yan, medyo mahirap i-test. So kabit ko na mga idol kasi mahaba na yung oras natin. Kung ano nasukat natin kanina yung nakakabit siya sa board, yun din yung masusukat natin pag tinanggal natin. So palitan natin ng 10K, 4. So ito mga idol, mayroon tayong 10K. 1/4 watts yung gagamitin natin pero hindi SMD. Kuha tayo ng 4. Pitas lang tayo, 1, 2, 3. Sobra na ata. 4. 4. Ang value na to para sa mga beginners, brown, black, orange. Brown, black, orange. 10K. So cut ko na yung video, kabit ko na. So ito na mga idol, nakabit na natin yung mga resistor natin. Ayan. Nakatayo lang no kasi SMD yung dating nakakabit. So hindi yan kakasya kapag ipapahiga nyo. Ayan. 4 yan. Tapos na-resolder na rin natin yung mga 10 ohms na resistor dito. Pati yung doon sa loob. Pati dito. Ngayon, sukatan natin ngayon kung nasa 10K na siya, no? Kasi kanina, di ba, mataas. Testerin natin ulit. So 9.97. So pasok na siya. Kabila 9.98. So ito yung mataas kanina. Ito ba yun? Ito yun. Ito yung mababa. Tapos ito ay ito yung isang mataas. So 9.95. So ito yung mataas kanina pala, tapos ito. So nasa 9K na siya. Ayan, K yung nakasulat sa taas. Kasi nakapalit na tayo ng resistor na nag-open. Yung 10K nag-open yun. Tapos ito mataas din to kanina. So bali pinalitan ko na lahat, no, para sure. Ito yung isa. Yan. So isa nasa 10K. So pasok naman yan, 10K. Kakabit ko na tong heatsink natin para makita natin kung okay na ba yung ating ginawa. So kabit ko muna. So ito na mga idol, naikabit na natin, no? Double check natin, baka dumikit siya sa heatsink. Isod lang natin ng kaunti to. Yan. Yan, wala na, no? Hindi na siya dumikit. Make sure na mahigpit lahat ng tornilyo para iwas lost contact. So tingnan natin. Mahigpit na lahat. Kabit na natin siya dito, pero bago ang lahat, linisan muna natin to kasi puro alikabok. So cut ko na yung video ulit. So ito mga idol, naibalik na natin yung mga connection. So kabit natin kung mamamatay pa rin ba siya, kung lalabas pa rin yung error niya. Lagyan natin ng LCD. Ang pinaka-display ilagay na natin. Malinis na rin yung loob. Nalinis na natin. Dito na magkakaalaman mga idol kung okay na ba. Lagyan natin ng wire. Try natin siyang i-on kung lalabas pa rin yung error. So yan. Hindi na lumabas yung error. Pero nagbabuzzer siya dahil lobat na. Yan, mamatay siya dahil lobat na yung ating. So mukhang pasira na tong battery. So yan. Hindi na siya namatay. So hindi kaya ng wire natin yung yung kinakain na current, umiinit, nangangamoy. So testing lang naman yan, pero may output na siyang to 20 volts.
So kanina nakalagay dyan ay E01. So mamaya tanggalin na natin to dahil testing lang naman. Yan o, umiinit yung wire natin, manipis masyado. So for testing lang kasi. Tsukatan natin yung output kung meron na nga ba talaga. Naka-AC tayo. Parang wala ah. Yun, meron. Wait lang, bumibitaw yung tester sa loob. Meron siyang 224 volts AC. Yan. So sa 220 output. So okay na to mga idol. Hindi na siya nag-error. So tanggalin na natin, no, kasi umiinit yung wire. Baka masunog pa. Pero yun, wala na rin. Lumamig ulit. Siguro sa niya, yung surge power na tinatawag or peak power. So yung unang pasok masyadong malakas. Wala na, lumalamig na rin yung wire. Kanina medyo umiinit, nangangamoy yung wire eh. Yung unang pasok ng current malakas, kaya siguro nagda-drop din yung supply. Kanina nag-aabot ng 20% kaya nagbabuzzer. Pero ngayon nag 100 ulit siya kasi nag-stable na siya. Kumbaga, napuno niya na lahat ng supply, so nag-stable na yung supply. Kanina yung unang pasok medyo malakas kumain siguro, kaya nag-drop yung battery, nag-buzzer siya, nag-alarm. So ngayon wala na, hindi na uminit yung wire. Pero pag ipapambahay nyo to, kailangan makapal yung wire, no, kasi mataas yung current na pumapasok sa unang bukas. Yan, wala na, hindi na siya uminit. Kanina nangamoy eh, nangamoy itong wire na to. Inamoy natin, nilapit ko yung ilong natin dito. So yan, so 20 volts output. Okay na siya mga idol. Silipin natin yung loob yan yung loob nya. So yan. So check natin ulit kung present pa yung 220. So saksakan natin na electric fan siguro, pero hindi kaya masunog yung wire. So hindi na rin, malamig na rin yung wire. So kuha muna tayo ng electric fan. Ito, kakagawa lang natin to ngayon. Testing natin. Saksak dito. Yun, umikot. Naka-on na pala. Dito natin iharap. Yan. Lakas. Tingnan natin yung battery. Yung wire. So, hindi na rin siya umiinit. So unang bukas lang talaga. Malakas pala kumain to sa unang bukas. Malakas kumain ng battery. So yan, okay na siya mga idol. Output na rin. So hanggang dito na lang. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos. So hindi ko napapakita yung pagkabit ng mga tornilyo na to, kasi alam naman natin lahat yan. So hanggang dito na lang mga idol. Kita-kits sa susunod na video. So bago natin tapusin yung video, try natin ulit, baka natsambahan lang. So yan, may 20 volts siya. Off natin. So yan, namatay na siya. Try natin ulit on. So ngayon medyo hindi na ito malakas kumain siguro dahil may charge pa yung mga capacitor sa loob. So yan, may 20 volts na siya. 60 Hz. Yung input niya wala, no? Wala kasing nakalagay na AC dito. Dito AC input. Ito yung pinaka-output niya kung papuntang bahay, pero pwede rin dito. So nakaparallel lang yung dalawa. Ayan, may 20 volts siya. Galing sa battery. Check natin ulit kung meron. Naka-AC tayo. So patayin natin yung flash. So ayan, patay yung flash kasi hindi makita sa camera. AC. Dito natin lagay. Yan, meron siyang 223.24. Yan. So good. Pwede na tong i-text yung may-ari.